Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Joanna, 36 years old, mula po sa Bacoor, Cavite. Alam ko pong medyo may edad na ako para sumulat sa inyo, Dr. Love, at humingi ng payo. Pero sa lahat po kasi ng suliraning dumaan sa akin, ngayon lang ako naguluhan ng sobra, talagang hindi makapagdesisyon kung ano ang dapat kong gawin. Dr. Love, single po ako, walang pamilya, wala na rin ang aking mga magulang. Ang mga kapatid ko naman po ay may kanya-kanyang pamilya na. Panay trabaho lang po ako, Dr. Love, at ang pinaka-happiness ko na lamang po ay ang mga pamangkin ko. Kapag nailalabas ko sila sa mall, nabibili ang mga needs and wants ng mga bata. Bukod po sa kanila, mayroon akong best friend. Isa sa source of happiness ko. Pero nitong mga nakaraang buwan, kaguluhan sa isip ang ibinigay niya sa akin, Dr. Love. Never po ako nagkaroon ng boyfriend. Ever. Pero marami naman pong naging mga manliligaw noon. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit hindi ko nabigyan ng pansin. Bale, buong buhay ko po. Ang nakakasama ko lamang na lalaki ay ang best friend kong si Chicky. Lalaki po siya. Isa siyang Becky. Siya'y madalas ang nagme-makeup sa akin pag may aatinan po akong event. Siya rin minsan ang naglalakad sa akin sa mga boys na tingin niya ay magiging mabait para sa akin. Pero wala naman pong nagtagumpay. Siya lahat ang kasama ko sa lahat ng bagay. Pero dahil nga po Becky siya, siyempre never ako nagbigay ng mali siya sa kanya at never sumagi sa isip ko na ma-fall sa kanya. Pero Dr. Love, nito pong October, nagbago ang lahat. Dr. Love, isang gabi, maliwanag. Isang gabi, kasi sa amin po siya tumuloy. Medyo nakainom po itong baking friend ko na ito na si Chicky dahil broken-hearted po siya sa kanyang boyfriend. Nahuli niya raw pong nagtaksil sa kanya, pero kahit nakainom na siya, inaya niya pa rin akong uminom para raw tuluyan na siyang makatulog. Pinagbigyan ko naman po siya. Nag-inuman kami at dinamayan ko siya. Pero heto na nga, Dr. Love. Dito na nangyari ang nagpagulo sa buhay naming dalawa, Dr. Love. Nung medyo lango na kami, nagulat po ako at humalik siya sa akin. Hindi ko po alam kung paano magre-react. Hinayaan ko lang po siya kahit na litong-lito ako sa ginagawa niya. In short, may nangyari po, Dr. Love. At paggising namin kinaumagahan, yumakap at umiyak ako sa kanya. Yumakap din po siya at humingi po ng sorry. Nagsabi ako na magbabago na ang aming pagsasama dahil doon. Ayoko na siyang matutulog pa sa amin at hindi na kami magiging gaya ng dati. Sumang-ayon naman po siya, Dr. Love, at patuloy na humingi ng tawad. Ang sa akin po kasi, aba, Dr. Love naman, nireserve ko ang virginity ko sa taong pakakasalan ko sana. Pero nakuha niya sa akin ng ganun-ganun lang. Galit din naman ako sa sarili ko, Dr. Love, sa hindi ko maintindihan dahilan ay bakit ko nga ba hinayaang mangyari. Ngayong December, hindi pa rin po kami nag-uusap pagkatapos noon. Pero sinasabi sa akin ng mga pamangkin ko na nag-chat sa kanila ang best friend kong si Chicky
At kinukumusta nga po ako ng madalas, Dr. Love. Buhat nung October, naka, hindi na po ako dinatnan ng buwan ng dalaw. Kaya nag-decide ako last week na mag-pregnancy test. At Dr. Love, heto na nga po, ang bunga ng pagkakamali ko. Nagdadalang tao ako. Nako, parang gusto kitang i-refer kay Dr. Dex Makalintal para ma-confirm yan. Dr. Love, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Wala rin po akong mapagtanungan dahil alam ko pong ang unang itatanong nila ay sinong ama. Gayong alam nila na wala akong nagiging jowa. Ayokong magpaliwanag, ayokong mahusgahan. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Wala po sa aking option ang ipalaglag ito. Malinaw po sa aking kasalanan yun sa Diyos at hindi maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Pero, Dr. Love, hindi ko po alam kung paano ito. Natatakot akong mag-isa. Dapat po bang sabihin ko sa kanya? Paano ko po sasabihin? Paano po kung talikuran niya dahil nga po Becky siya? Paano ko kakayanin ang lahat ng ito? Takot na takot po ako. Please, kailangan ko ng lakas ng loob at payo kung paano para magawa ko ang dapat para po sa batang nasa sinapupunan ko. Lubos na gumagalang Joanna ng Bacoor, Cavite. Balikan po natin ang kasaysayan ni Joanna ng Bacoor, Cavite. Si Joanna ay since birth ay hindi nagkaroon ng syota at ang kanyang virginity ay kanyang pinreserve. Very typical na Pilipina. Pinreserve niya ang kanyang virginity upang ito ay pitasin ng kung sino man ang kanyang mapapangasawa. Pero siya ay 36 years old na at meron siyang isang kaibigang Becky. Para doon sa mga may edad na hindi nakakaunawa ng terminology ng mga kabataan natin ngayon, ang Becky ay tinatawag ding charot. Tinatawag, ano pa, Santi, ano pa mga tawag sa Becky? Gay, member ng LGBTQIAWXYZ, yan, bakla, yan, Becky, bakla. Alright, so, hindi naman intensyon talaga at ito ay bunga ng pag-consume ng alkohol. Alam nyo, ako naman ay nakakainom din ng alkohol paminsan-minsan. Kahit sa edad na ito, ako'y nainom pa rin ng alkohol. Kahit minsan kalaban ng arthritis ko, kahit isang bote man lang, isang baso ng beer. Now, may mga pagkakataon na kapag tayo nakainom ng alkohol, nawawala o nagkakamali ang ating desisyon. Sumesemplang paminsan-minsan ang ating desisyon. May mga nagagawa tayo na hindi natin normal na ginagawa, lumalakas ang loob natin. At kapag minsan tayo nakakainom ng alkohol, lumalabas ang tunay na kulay ng ating pagkatao. Ayan, di ba? So, itong Becky na si Chiki ay kaibigan po nitong si Joanna. Now, minsan, itong si Chiki uminom ng alak dahil hindi sila nagkasundo ng kanyang boyfriend dahil nahuli niya na pinagtataksilan siya ng kanyang boyfriend. In other words, itong si Chiki na Becky, bading, bakla, ay may syota. At nahuli niya yung syota niya na pinagtataksilan siya.
Ito yung madalas nating sinasabi kasi, pag syota ka ng bakla, kadalasan malaking porsyento maghahanap ka ng babae. Kasi, para sa babae ka. Di ba? Para sa babae ka. Yung maibibigay ng babae sa'yo, hindi maibibigay ng bakla. Kasi ang bakla wala namang matres. Kaya hindi maaaring magbuntis. Kung ikaw ay lalaki, syempre naghahanap ka ng gagawin mong pamilya, magtatayo ka ng pamilya mo. Kaya, ngayon, okay. So balikan natin yung istorya. Nagpunta ngayon itong si Chiki kay Joanna at sinabi niya, sumama ka naman sa akin, mag-inuman tayo at ako masama ang loob ko eh. At sapagkat siya ang makeup artist ditong si Joanna, pinagbigyan siya. Nagpunta doon sa bahay niya. Nag-inuman sila. Ayun na. Nang mag-inuman, nawala na sila sa kanilang mga sarili at tumabas na ang katotohanan na itong si Chiki, kahit nga Becky, may nakalawit pa rin sa kanyang dalawang hita. At yung nakalawit na yan, pag ikay bata pa, may panlaban yan. Alam mo, ang lalaki, kahit paanong gawin mo, kahit tawagin mong Becky yan, merong pagkakataon na titigas at titigas at maghahanap yan. Ayun ang nangyari dito kay Chiki na bagamat Becky, may nangyari sa kanila ni Joanna nung gabing yun. Nature ng lalaki talaga yan Naghahanap ang lalaki. Nandun si Joanna at ang Joanna naman, alam niya na hinahalikan siya pero pinagbigyan na niya. Although gulong-gulong isip niya, ba't ako hinahalikan itong Becky na ito? Hindi siya pumalag. Bakit hindi ka pumalag? Curious ka rin kasi. At doon sa curiosity mo dahil ikaw ay nakainom, pumayag ka. Kapag ang lalaki pinagbigyan mo sa lip by lip, di ba? Tama ba ako, Santi? Pag binagbigyan mo sa lip by lip yan, hahalikan ka na niya sa punong tenga mo. Pag hinalikan ka sa punong tenga, bababa yan. Lalaki yan pag tumigas ang mukha ng lalaki, kahit na Becky, may mangyayari. Yun, dinagising sila kinamagahan na may nangyari sa kanya. And I doubt it, hindi kayo ganong kalasing, Joanna. Hindi kayo ganong kalasing dahil ako, alam ko kung paano malasing na talagang totally blackout ka. At kung ako man, Rome, malasing, yun talagang matinding pagkalasing, ha? Wala na, sira ng nerves ng katawan ko. Wala nang tatayo. Wala nang titigas. Mukha na lang ang titigas sa akin. Pag ako'y lasing na lasing. Ibig sabihin, hindi pa lasing na lasing ito. At itong si Joanna, alam mo na may nangyayari sa inyo nung gabing yun. Naku-curious ka lang. At yan ang nangyari ngayon. Di nagising sila kinaumagahan. Naku, ay! Sabi nung Chiki, ay, ano nangyari? Ba't mo ko ginanyan? Sabi niya, di ba? So, to cut the story short, hindi dinatnan si Joanna, hindi dinatnan ng kanyang buwan ng dalaw. At yan ang gusto kong ikonsulta kay Dr. Dex Makalintal, na kapag ang babae ba ay hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw, ito ay buntis. Malaki ang posibilidad na buntis siya dahil nagpa-pregnancy test siya. At confirmed, buntis nga siya. Ang tanong niya, anong gagawin ko ngayon? Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Wala rin po akong mapagtanungan dahil alam ko pong ang unang itatanong nila, sino ang ama? Gayong alam naman nila na wala akong nagiging jowa, ayoko na magpaliwanag.
Huwag ka na magpaliwanag. Ginawa mo yan, di panindigan mo na. Di ba? At kung tanongin man kung sino ama, yung ama niyan ay lalaki. Di ba? Kahit sa tingin mo jokla. Lalaki yan. O, napatunayan mo ng lalaki. Now, may mga kilala tayong mga celebrities, di ba? Sa telebisyon, sa pelikula, sa radyo, na alam nating jokla, di ba? Pero may asawa at maraming anak. O, meron ganyan. Kasi lalaki nga sila. At kung gustong panindigan, mapapanindigan. Ano ngayon ang mga karapatan mo? Ako'y natutuwa naman sa iyo, Joanna, at may God bless you dahil wala siyang option na ipalaglag ang batang kanyang nasa sinapupunan dahil ito'y isang pagkakamali at hindi pwedeng itama ng isang pagkakamali pa. Okay, ang sa akin ay ganito. Tinatanong mo ang dapat gawin. Ang sa akin, sabihin mo dahil pareho kayong may kagagawan yan. Hindi nabuo yan, nag-iisa ka. Hindi immaculate conception yan. May lust. Di ba? Dalawa kayong gumawa niyan at karapatan niyang malaman whether he likes it or not na siya ay nakabuntis. Na kahit na siya isang jokla, siya ay nakabuntis. Hindi nangangahulugan kung talagang ayaw mong pakasal sa jokla, pwede namang hindi ka pakasal sa kanya. Pero kung itatanong mo, Brother June, ito bang jokla pwedeng ikasal sa isang babae? Oo, pwede. Kasi miski patambling-tamblingin mo yan at kahit anong pronoun ang itawag niya sa sarili niya, kahit jokla siya, lalaki pa rin siya. Okay? So pwede kayo makasal. Ngayon, that's beside the point. Kung ayaw niyong pakasal, pwedeng hindi kayo pakasal. Pero may tungkulin itong beking ito na panagutan ang lahat ng gagastusin pagpapalaki mo sa iyong anak. Sa mata ng batas, may tungkulin siya na harapin ang ipinagbubuntis mo at maging kahati siya sa lahat ng gastusin at responsibilidad sa pagpapalaki sa batang yan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.